Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid HTV positive listeners. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Carlo. May mga araw na sa tingin ko, ang pinakamahirap na bahagi ng aking trabaho ay yung walang katapusang meetings, deadlines at yung mga supply ng emails. Pero minsan, may mga bagay na mas mahirap ipaliwanag kesa sa mga reports na kailangan mong tapusin. Isama mo pa dito yung mga karanasan ko sa opisina na hindi ko na kayang i-dismiss o gawing biro. Dahil hindi lang siya nakakatakot, bagkus may mga pagkakataong ang mga nangyari ay nagpaparamdam na hindi na normal. Hindi ko alam kung may alam ang ibang tao sa mga nangyayari o kung ako lamang ba talaga ang tanging nakakaramdam ng ganito doon. Pero ang office na iyon, ibang level na talaga. Dumating ako sa kumpanyang ito ilang taon na ang nakalilipas. Normal naman ang lahat sa simula. Maganda ang building, komportable maging ang mga gamit at higit sa lahat, maayos ang pakikitungo ng mga tao. Hanggang sa may mga hindi inaasahang bagay na nagsimulang magbago. Naaalala ko na ilang linggo pa lamang ako simula nang ako ay magtrabaho dito. Tinanong ako ni Benny, isang senior sa HR, kung okay lang daw ba ako sa opisina. Nagkwento siya ng mga bagay na medyo out of place. Mga kwento tungkol sa mga dating empleyado na hindi na umuuwi. Mga bagay na hindi ko noon pinapansin. Ang sabi niya sa akin, basta kung mag-overtime ka, mas mabuti na lang kung wag ka nang lumabas ng cubicle after hours. Napatanong ako kung bakit. Pero ang rason niya, basta may mga nangyari na kasi dito na hindi ko kayang ipaliwanag eh. Mas mabuti na lang na wag mong gawing biro. Mas maganda kung hindi mo na lang aalamin. Dinedma ko ito nung una. Naisip ko lang na baka parang nagiging overprotective lamang siya. Pero nang magsimula na akong mag-overtime para matapos lamang ang isang malaking project, doon ko na lamang na-realize ang lahat ng kanyang sinabing iyon. Kasabay ng parang ibang pakiramdam sa opisina. Isa kasi sa mga unang bagay na napansin ko ay ang hindi maipaliwanag na katahimikan sa loob ng opisina. May pagkakataon kasi na ako na lamang ang mag-isa sa floor na iyon. Siyempre ang buong opisina ay sobrang tahimik dahil wala na talagang kahit na sinong naroroon. Dito nagsimula yung para bang may naririnig akong mahihinang kaluskos. Mga hakbang na hindi ko kayang gawing rationalized. Hindi ko rin maipaliwanag kung ito ba'y nanggagaling sa next floor na nasa taas o yung mga nasa cubicle sa malayo. Pero madalas, nakaririnig ako ng mga yabag. Tumayo ako ng minsan at pinagmasdan ang buong paligid. Sa tuwing tinitignan ko ang hallway, lahat ng cubicle ay walang tao. Minsan hindi ko talaga natatapos yung isang task dahil may maririnig na naman ako na parang may sumusunod sa akin. Isa sa pinakakakatuwang nangyari din ay noong isang gabi habang nag-o-overtime din ako. Ang mga ilaw sa office na ito, yung mga lights sa ceiling
ay bigla-bigla na lamang nagpi-flicker. Pansin ko na hindi lang isang light fixture kundi halos lahat ng ilaw doon. Madalas nga'y hindi basta-basta flicker. Parang may vibration o parang may pressure sa hangin. Ilang segundo lamang ang pagitan at dito ko nasusundan yung certain pattern. Naalala ko tuloy ang sabi ni Benny sa akin na huwag ko ngang gagawing biro ang mga ito lalo na pag sa gabi at ako'y mag-isa na. Kaya naman nag-decide ako na magtungo sa pantry. Naghanap na lamang ako ng makakain o kaya ay maiinom, lalong-lalo na ang kape para sana'y malihis ko ang iniisip ko. Nang patagilid akong bumalik sa cubicle ko, very clear na nadinig ko ang kaluskos sa dulo ng hallway. Tumahimik muna ako at nung hindi na ako sigurado kung saan ito nanggagaling, nilakad ko ito pabalik para i-check o tignan kung meron nga ba talagang tao. Pero wala. Nabalot na naman ng katahimikan ang buong opisina. Pero parang hindi ko maiwasang magsimula na mag-alala. Ito ang ikinagulat ko sa lahat. Sa gitna ng hallway, may isang pirasong papel na sumabog mula sa isang cubicle at dahan-dahan talagang lumipad patungo sa aking direksyon. Hinawakan ko ang papel. Wala akong ibang choice kundi basahin kung ano ang nakasulat doon. Sa maliit na papel na iyon, naglalaman ito ng isang mensahe na hindi ko alam kung ano at saan patungkol. Basta't ang nakasulat, huwag mong tignan ang kwarto. Minsan din, tatambad na lamang sa harapan ko ang mga kababalaghan na ito. Parang may mga pagkakataon na nagpapalakas o napapalakas ang iyong kutob sa hindi mo maiwasan na hindi magandang pangyayari. At kahit anong pilit mong i-ignore, hindi mo talaga maialis yung sarili mo, lalong-lalo na ang pakiramdam mo na meron talagang something wrong. Kinabukasan, tinanong ko si Miss Rosa, isa sa mga pinaka-senior na empleyado sa opisina. Nirefer ko sa kanya yung mga nangyari sa akin nung gabi. Sabay-sabay kaming nagtatrabaho sa parehong floor at siya lang ang tao na matagal nang naroroon. Ewan nga kung may nagpaparamdam sa kanya o hindi naman kaya pareho din kami ng nararanasan, lalong-lalo na nung siya ay baguhan pa lamang dito at sa kung bakit hanggang sa ngayon nandirito pa rin siya. Ang sabi niya, "Hindi ko alam kung naniniwala ka sa mga kwento, Carlo. Pero mas mabuti na lang na huwag mong gagawing biro." Alam kong iniiwasan niya yung topic, pero parang siya mismo ay natatakot din. Dugtong pa niya'y, "Basta, may mga bagay dito na hindi mo kayang i-explain." Dahil doon, nagsimula ako na magtanong-tanong pa. Nalaman ko mula sa ibang mga katrabaho ko na may mga naunang empleyado daw dito na nawala. Parang vanished without a trace, sabi nga nila. Ang pinaka nakakabahala kasi, yung mga kwento nila na nagsimula sa mga pagdapo ng mga anino sa mga dilim, mga boses na naririnig mula sa cubicle kahit wala namang tao, at ang mga yabag na tuwing gabi lamang nagpaparinig. Dahil doon, sinimulan kong tignan ang lahat ng kwentong ito sa ibang perspektibo.
Minsan tinatanong ko na lang ang sarili ko. May mga oras bang hindi ko lang talaga napansin? O may mga bagay bang hindi ko kayang tanggapin na nagaganap sa paligid ko? Pero kakaibang takot ang dulot ng lahat ng ito. Hindi ko na nga din po ma-differentiate kung alin ang totoo sa hindi. Nang magsimula na naman akong mag-overtime, naisip ko na lang na baka wala na akong magagawa. Minsan ay may mga kwento talaga na magpapatuloy kahit hindi mo na sila gustong pakinggan. Pero sa huling gabing iyon, napansin ko na lang na habang ang lahat ay tahimik at natutulog, ang mga ilaw ay patuloy na kumikislap. Minsan hindi ko na alam kung totoo ba ang nararamdaman ko o totoo nga ba talagang nangyayari ang lahat ng ito. Pati yung kutob, parang hindi ko na kayang i-ignore. Sa mga nakikinig, pwede niyo pong sabihin na ako ay paranoid. O baka nga'y sobrang pagod o likha na lamang talaga ng stress. Pero hindi ko kayang sabihin na normal ang mga ito. Ang pakiramdam ko sa opisina namin na iyon, hindi talaga natural. Yun bang mga pangyayaring hindi nila kayang ipaliwanag at mas masakit tanggapin dahil bukod sa ang hirap kontrolin, mahirap na hanapan ng totoong kasagutan. Heto po muli ako, Sir Red, at gaya ng dati, itago niyo pa rin ako sa pangalang Loki. Nagbabalik sa pagbabahagi ng kwentong katatakutan lalo sa mga katulad kong solid HTV positive listener. Medyo natagalan lamang po na i-compile ito dahil naging busy po ako sa work at lalong-lalo na sa pag-adjust dito po sa Australia. Fortunately, Sir Red, medyo madami-dami na rin po akong nakakalap na mga horror or ghost stories mula sa aking mga foreign colleagues at mismo sa aking mga naranasan dito. At uunahin ko na po muna ang naganap ng minsan sa tinirahan namin dito sa Australia. Nag-attach po ako ng CCTV footage at sana po'y ma-download at maipakita ninyo sa inyong mga tigapakinig. 2 years ago ay nauna na po si Mrs. dito bilang isang estudyante. Makalipas po ang halos 2 buwan mahigit, kami naman ng anak ko ang sumunod na pumunta dito. Bago kami nakarating ng anak ko dito, si Mrs. po kasi nakikitira muna sa bahay ng kanyang pinsan kasi nasa same area lamang din ng Melbourne yung school niya. Gayon din yung trabaho at bahay ng pinsan niya. Sa mga nagdaang 2 buwan habang nasa Pilipinas pa lang kami ng anak ko, si Mrs. ay busy na sa paghahanap ng bahay namin na matitirhan na malapit lamang din sa pinsan niya. Hindi tulad sa Pilipinas na pag maghahanap ka ng bahay ay napakadali lang. Kakausapin mo lang yung owner o yung caretaker, pagkakasunduan ninyo yung halaga ng renta buwan-buwan at okay na. Pero dito po kasi, ibang-iba. Dito kasi, kailangan mo munang mag-ayos ng mga papers, references at iba pang paperworks para makapag-apply ng bahay na rerentahan mo. Di lang po yun, kundi nakakadagdag pa sa hassle ay yung mga ibang aplikante din ng bahay na gusto mong upahan. Kumbaga parang bidding ang magaganap para makuha mo ang isang unit na for rent. Sa loob ng 9 na unit o bahay na inaplayan ni Mrs.,
Nakuha niya ang isang unit na nasa huling list niya o yung nasa least likely unit niya. Bukod kasi sa luma na masyado yung nakuhang unit, may second floor pa ito na isa sa mga hindi gusto ni Mrs. So fast forward, na-approve yung application ni Mrs. at maging siya nga'y nagtaka sa kung bakit ganun na lamang kamura yung bahay na ito. Basta't sumang-ayon na lamang si Mrs. sa kasunduan nila ng owner kasi wala na rin naman siyang choice kasi po yung visa namin ng anak ko is approved na and then yung alis namin from Pilipinas ay this March. Since approved na nga yung application ni Mrs., so technically pwede na niyang tirhan yung bahay na iyon. Kaso ang sabi ng pinsan niya ay dun muna siya titira sa bahay nila kasi si Mrs. lang ang mag-isa sa bahay na iyon. Saka na lamang daw siyang lumipat kung nandirito na kami sa Australia. March 24, 2023 nang makarating kami ng anak ko rito. Unang araw pa lamang si Red doon sa bahay. Ako personally may nararamdaman ng kakaiba. Hindi naman mabigat pero yung feeling na hindi ka tanggap sa bahay. Parang ganun. Unang gabi naming tatlo, yung anak po namin ay nagising sa kalagitnaan na ng gabi kasi daw may nakita po siyang matandang lalaki na nakatayo sa may pintuan namin. Ang mga pintuan dito sa mga kwarto ay simpleng doorknobs lang at hindi katulad dito sa Pilipinas na may mga lock yung mga doorknob. Ang mga locks lang ay yung nasa doorknob na makikita sa pintuan ng kusina na papalabas ng bahay. Yung pintuan naman namin sa may sala na papalabas ay sliding glass door lamang po at yung lock ay ipiflick lang po to open and to close it. So umiyak yung anak ko dahil takot na takot sa nakita. Pinakalma namin siya ni Mrs. dahil sa akala namin ay dala lamang iyon ng pagod ng flight papunta dito. Pero makalipas ang ilang mga araw, ako na mismo ang nakapansin lalong-lalo na sa kaluskos na nadidinig ko mula sa kabilang room. Ang bahay na iyon kasi, Sir Red, ay may 3 bedrooms, isang banyo at isang toilet. Ang buong akala ko nga, Sir Red, galing sa ibang bahay ang kaluskos na yun. Pero nung sunod-sunod na, dito na ako nag-decide na hanapin ang pinagmumulan nito at natuntun ko po. Totoo na nanggagaling ang kaluskos sa kabilang kwarto namin. Wala namang kakaiba sa loob ng room na iyon, pero maririnig mo talaga yung mga nagkukuskus sa loob ng dingding. Hinayaan ko na lamang po ang ingay na iyon hanggang sa isang hapon. Bigla na lamang umiyak ang anak ko at halata ko sa kanya ang takot. Akala ko tuloy ay may nangyaring masama sa kanya sa taas sa loob ng kwarto namin. Nung pagkaakyat ko na, nakita ko nga siyang umiiyak sa kama sabay turo sa may pintuan at sabi niya meron na naman siyang nakikitang matangkad na matandang lalaki at nakatayo lamang daw ito sa doorway. Nilingon ko ang itinuturo niyang direksyon pero wala akong nakita. Pinatahan ko siya at pinilit na magdasal na lang kaming dalawa. Iniwanan ko na lamang yung ginagawa ko sa baba para mabantayan ng tuluyan ang anak ko. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan at nakahanap na rin po ako ng trabaho dito. Ipinasok ako ng misis ko sa aged care facility na pinapasukan din niya. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan ng facility pero sa mga nakakaalam, sikat po ang facility na ito and in fact, ito ang top
2 known facility dito sa Australia at New Zealand. So unang sabak ko pa lamang po sa work, agad ay may naging kabady ako at isa siyang babaeng Indian. Siya yung nag-walk through sa akin sa kung ano ang mga dapat gawin sa araw-araw dito. Dinaanan namin yung mga rooms ng mga residente namin at isa-isa namin silang binati ng magandang araw. May isang room doon na nadaanan namin na hindi niya binati yung isang matandang lalaki na nakatalikod sa amin at nakaharap lamang sa bintana ng kwarto niya. Nagtaka yung kabady ko na Indian at tinanong ako kung sino yung kinakausap ko daw sa room na yun. Sinabi ko naman sa kanya na binati ko yung isang matandang lalaki na nasa loob, although hindi nga siya nag-respond sa aking pagbati. Dugtong ko pa, busy yata or kaya'y lungkot na lungkot ang lalaking iyon. Nagtaka at nanlaki ang mga mata ng kasama ko, sabay pasok sa room 245. Sinabi pa talaga nila sa akin, Sir Red, na, "Are you fucking crazy? There's no one inside that room." Pero ipinagpilitan ko na meron. May nakita ako at ipinadescribe pa nga niya sa akin kung ano daw ang itsura ng nakita ko. Dire-diretso ko tuloy sinabi sa kanya na nakasuot siya ng hospital gown katulad nung gown na isinusuot sa nag-o-opera o doon sa mga nasa operating room. Ang likod ng kanyang hospital gown ay slightly open at yung tali nga nito sa ibabaw ay hindi masyadong mahigpit. Tuloy-tuloy ko pang dinescribe sa kanya yung itsura ng matandang lalaki at sabi ko, bahagya nang nakakalbo yung lalaking iyon, although yung kanyang mahahabang buhok sa likuran ay nakatali. Matapos kong ma-describe sa kanya, bigla niya akong hinila palabas at inulit niya na wala nga daw pong tao sa room na yun. Hanggang sa bigla na lamang naalala niya na yung pinakahuling resident na nanirahan o naglagi doon ay namatay na 2 months ago pa lamang. Sinabi din niya na base sa aking description, nagmamatch ito doon sa itsura ng pinakahuling nanirahan sa kwartong yun. Maaari nga daw na espiritu umulto na daw nung lalaking iyon ang nakita ko sa loob. Okay. Na lang ako sa kanya. Pero nausisa niya ang tone ng sagot ko, kung kaya't mas lalo siyang nagtanong kung hindi nga daw ba ako natatakot sa multo. Diretsa ko ring sagot ay nasanay na lamang ako sa mga ito since 8 years old pa lamang ako ay nakakakita na ako. So nung pananghalian na nga namin, yung isang kasamahan ko'y nagtanong din sa akin kung totoo daw ba yung sinabi sa kanya ng body ko. Siyempre sinagot kong oo. Makatapos nito, sabi din ng unit coordinator namin na Chinese na namatay nga daw po yung matandang nakita ko doon sa kwartong iyon at namatay daw ito matapos lamang ang kanyang operasyon. Kaya malamang ito ang nakita ko na suot niya, yung hospital gown. Doon na nagtaka at lalong natakot yung body ko na Indian sa akin. Dahil doon, ayaw na daw niya akong makasama sa work dahil nakakakita ako ng mga kaluluwa. The following week sa work, nailipat ako sa ibang area dahil ayaw ng management na iisa kami ng area ng misis ko at baka daw maglalampungan lamang daw kami doon. Pero ang pinakatotoong rason
ay kailangan ng isang lalaki sa lilipatan kong area kasi yung area na iyon ay high care kaya kumbaga most of the residents doon ay unable to do their own cares na. Kaya second week ko doon, eto na naman si Red. May nakita akong mga bata sa isang room. Pumasok ako pagkatapos kong kumatok at sabay ng pagbati sa matandang babae na itago na lang natin sa pangalang Sheila. Sabi ko pa nga, "Good morning Sheila, how's your day today? I bet you're happy because your grandkids are here." At lumingon si Sheila sa akin at nagtaka. "What grandkids are you talking about? I am all alone here in my room since you came and my family doesn't care about me anymore." Nung nasabi niya iyon, dun ko naisip na muling lingunin yung dalawang bata sa tabi ng kama niya. Pero dun din ako nang hilakbot si Red nang makitang walang mga muka ang dalawang bata at ang balat nila ay putlang-putla na. Para hindi matakot si Sheila, sinabi ko na lang na, "Don't worry, I'm just pretending that your family visited you. At least, I saw your face smiling after I told you that your grandkids are here, yeah?" At ngumiti lamang sa akin si Sheila at nagpatuloy na po ako sa gawain ko sa kanya. Nagdaan ang ilang mga araw, nagtaka ako. Ba't tinanggal na ang name ni Sheila sa door ng room niya at nilinisan na ito ng mga housekeeping team? Tinanong ko ito sa unit coordinator namin at ang sabi, pumanaw na daw si Sheila nung Martes. Doon ko na po naalala yung mga nangyari sa bahay namin. Friday ko po huling nakita si Sheila. At yung time na iyon po ay doon ko nakita yung dalawang bata sa paanan ng kama niya. In a week po kasi, 3 beses lang po yung pasok ko at 5 hours each yung work from Wednesday to Friday lamang at 4 days po ang days off. Pagkabalik ko po doon, nalaman ko na agad ang nangyari kay Sheila. Yun agad ang bumungad na balita sa akin. Nung araw na pumanaw si Sheila, may nakita ang anak ko na matandang babaeng dumaan sa labas ng kwarto namin at pumasok daw ito sa banyo. Sinundan ng anak ko yung nakita niyang matandang babae at nakita mismo ng anak ko na pumasok ang babaeng matanda sa loob ng malaking bilog na salamin at nahulog pa nga daw ito sa sahig saka nabasag. Tinanong ng asawa ko yung anak namin kung ano ang nangyari at kung bakit nahulog sa sahig yung salamin na hindi naman abot ng anak ko talaga. Mataas kasi ang pagkakasabit nito sa dingding. Doon ko lamang din na-realize na maaaring yung matandang babaeng nakita ng anak ko at base sa na-describe niya sa asawa ko ay tiyak akong si Sheila ang itsurang iyon. Si Sheila ang nagpakita sa kanila. Naikwento ko po ito sa mga kasamahan ko sa trabaho at sa kapwa Pinoy at ibang lahi. Hindi naman natin mapipilit ang iba na maniwala sa mga sinasabi natin lalo na't hindi pa nila ito nararanasan sa buong buhay nila. Pero bukod tangi itong dalawang banyaga na kasama ko kasi sila mismo naranasan nila ang pagmumulto ng mga dating residents sa facility na kasama ako. Sa mga hindi pa alam ang pagkatao ko, galing po ako sa pamilya ng mga babaylan sa Zamboanga at naibahagi ko na at na-mention sa una kong mga kwento ang abilidad ng lahi namin lalo na sa lolo ko na ama ng mama ko.
So back to the story. Yung dalawang foreigner na nurse na kasama ko, si Burita na isang Vietnamese at si Kuldip na isang Indian, ay mga kasamahan ko na hindi naniniwala. Mga very skeptical pagdating sa mga multo hanggang sa naranasan nila ang mga kababalaghan sa paligid ko sa tuwing kasama nila ako. Dahil nga sa malakas ang aura ko, kaya kahit saan ako nagpupunta, para bang namamagnet ang mga spirits at nagpaparamdam sila o hindi kaya'y nabubulabog sila sa presensya ko kung kaya't napagpaparamdaman din ang kahit na sinong kasama ko. Yung sinasabi ko na dalawang nurses ay nagtataka kung bakit may mga nararamdaman sila at nakikita daw sa tuwing papasok ako sa work. Doon din nila nakita na may dalawang bata na sunod ng sunod sa akin at tumatambay pa nga ang mga ito sa loob ng kwarto ng mga resident na mamamatay. Si Burita din yung nurse na sa tuwing papasok ako sa trabaho ay lagi akong tinatanong na kung sino na daw ba ang susunod na mamamatay. Kasi po sa tuwing sinasabi ko sa kanila na nakita ko na naman yung dalawang bata sa room ng resident, ay namamatay ang mga ito pagkalipas ng ilang araw. Yung iba dahil sa mahina na ang katawan or tinatawag nila dito na palliative approach. Yung iba naman ay biglaan lang namamatay kahit kani-kanina'y masigla naman. Bigla na lang aatakihin sa puso or di naman kaya ay mamamatay sa bangungot. Lahat ng mga iyon ay pinapakitaan ng dalawang bata bago sila namamatay. May isang residente din noon na pagkapasok ko sa room niya ay nakita ko na kinakausap pa niya yung dalawang bata, kung kaya tinanong ko sa kanya kung nakikita ba niya ang mga iyon. At ang nagpapakilabot sa amin ng isang Pinay kong kasama ay yung sagot niyang, "You mean these two lovely kids here?" At sabi ko na may, "Yes." Si Rosa na kasama kong Pinay ay natakot bigla, lalo nung sinabi iyon at sinagot nung resident naming iyon. Ang sabi pa niya sa akin, "Kuya, totoo ba na may kausap si Jean? Nakikita mo din ba yung mga bata na sinasabi niya?" "Oo. Matagal ko nang sinasabi yan sa inyo kaso ayaw nyo kasing maniwala sa akin." At sa nakita kong ekspresyon ng mukha ni Rosa, natatakot and at the same time ay parang punong-puno ng pagtataka. Basta hindi ko mawari kung ano yung pakiramdam or kung ano ang nasa loob ng isip niya. Kaya magmula noon, karamihan sa kanila doon sa facility na iyon ay either takot akong makasama sa work or maaaring ang katotohanan, ayaw nila akong makasama dahil sa angkin kong abilidad. Kahit nga po si Mrs., tinatanong din nila kung totally ay nasanay na daw ba siya sa akin or kaya naman nakakaramdam pa daw ba siya ng takot. Tinatawanan na lamang ni Mrs. sa mga tanong nilang iyon at sinasabi na sanay na siya sa akin. At dahil din sa mundo ng paranormal, naging kami. So balik naman na tayo sa bahay namin, Sir Red. Mula nung dumating na kami dito sa Australia, kinabitan ko na po ng CCTV yung bahay para naman makita kami ng pamilya namin sa Pilipinas at hindi nila kami masyadong mamimiss since ito po yung first time na nawalay kami sa kanila ng ganitong napakalayo. Maraming beses na rin kami nakaka-experience ng mga kababalaghan sa bahay na tinitirhan namin dito. At may ilang pagkakataon nga din na nahuli cam ng CCTV namin. Kadalasan ay ang pagbubukas ng hanging cabinet namin sa kusina
at kusang paggalaw ng mga gamit namin sa bahay katulad na lamang ng laruan ng anak ko. Sa mga listeners po dyan, eto at na-save ko po very successfully and very luckily ang short video na ito na kuha ng CCTV namin. Kadalasan sa mga pangyayari at di nakuna ng kamera o nasa blind spot ng CCTV namin. At sa lahat ng mga nakikinig, eto at panoorin. Alexa, stop. Alexa, stop. The time is like 10 p.m. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at next time ay magbabahagi na naman po ako. Once again, magandang araw sa lahat and more stories to share dito sa Hilakbot.